Ibong Adarna, Ikaapat na bahagi, ang buod. Ikaapat na bahagi, ang ikapitong bundok, ang higanteng agila, ang pagdating sa Reino de los Cristales, ang prinsesang si Maria Blanca, ang unang pagsubok ni Haring Salermo, ang ikalawang pagsubok, ang bundok, ang kastilyo, ang diamanteng singsing, ang kabayo. Natagpuan ni Don Juan sa ikapitong bundok ang ermitanyong hanggang baywang ang balbas. Nagalit ang ermitanyo dahil nabulabog ang katahimikan nito. Ibinigay ni Don Juan ang kapirasong baro na galing sa matandang nagpalimos ng pagkain at inumin sa kanya. Nanangis ang ermitanyo. Tinawag ang Panginoong Hesus at sinabing diyata't ipinadala ang piraso ng baro. Nalaman ng ermitanyo ang pakay ng prinsipe, ngunit sa loob ng 500 taong paninirahan ay hindi nito nababatid ang Reino de los Cristales. Pinatugtog ng ermitanyo ang kampana na nasa pintuan at nagdatingan ang mga hayop sa Armenia, ngunit walang nakakabatid ng kinaroroonan ng Reino. Ibinigay ng ermitanyo ang piraso ng baro kay Don Juan at inutusan ang Olicornio na ihatid ang prinsipe sa bahay ng kapatid nito. Sumakay si Don Juan sa likuran ng ibon. Natagpuan ni Don Juan ang ermitanyong ang balbas ay nakasayad na sa lupa. Nagalit ang ermitanyo sa pangahas na dumating. Ibinigay ni Don Juan ang ipinadalang baro ng pinanggalingang ermitanyo. Nanangis ang ermitanyong kaharap at tinawag ang Panginoong Diyos. Nalaman ng ermitanyo ang sadya ni Don Juan, ngunit sa loob ng 800 taong paninirahan nito sa lugar na iyon ay hindi nito nababatid ang tungkol sa hinahanap na kaharian. Pinatugtog ng ermitanyo ang kampana na nasa pintuan. Nagdatingan ang laksa-laksang ibon at nagsihanay ang mga ito sa kanilang laki. Isa man sa mga ito ay walang nakaabot sa napakalayong lupain. Pagkaraan ng ilang sandali ay dumating ang higanting agila na pagod na pagod. Nagalit ang ermitanyo sa agila. Kabilin-bilina ng ermitanyo na sa oras na marinig ang kampana ay kailangang umuwi agad ang mga ibon. Humingi ng tawad ang agila sa Panginoon. Sinabi ng agila na napakalayong lugar ang pinanggalingan nito, kaya kahit napakabilis ng paglipad ay nahuli pa rin ang dating. Nanggaling ang agila sa lupain ng Reino de los Cristales. Ikinwento ng agila kung gaano karikit ang kahariang nais marating ni Don Juan. Ang peras ay tunay na malinamnam. Tuwang-tuwa si Don Juan sapagkat sa wakas ay mararating na niya ang reynong matagal nang hinahanap. Inutusan ng ermitanyo ang agila na dalhin si Don Juan sa Reino de los Cristales. Sinabi ng agila na mararating nila ang banyo ni Maria Blanca sa loob ng 1 buwang paglipad. Pinasamahan sila ng ermitanyo sa laksa-laksang ibon na tagadala ng 300 duruan, 5,000 balang na pagkain at tubig na maiinom sa paglalakbay. Sumakay na ang prinsipe sa likuran ng higanteng agila at tumungos na sila sa dakong silangan. Lumipad ng napakataas ang agila at tumambad sa paningin ni Don Juan ang napakalawak na langit at dagat sa kanilang lalakbayin. Naubos ang baong pagkain ng agila sa loob ng 1 buwang paglalakbay. Hindi huminto sa paglipad ang agila kahit isang saglit. Lumapag ang agila sa banyong paliguan ni Maria Blanca. Bumaba si Don Juan at pinagkubli siya ng agila sa halamanan. Ganap na 4:00 ng madaling araw ay paparoon si Maria Blanca upang maligo kasama ang 2 kapatid na prinsesa. May kanya-kanya silang paliguan at malalaman niya kung sino si Maria Blanca sapagkat ito ang pinakamaganda. Inuutos pa ng agila na magtagong mabuti sa Don Juan
at hintayin ang pagdapo ng 3 kalapati sa puno ng peras. Nagbilin din ang agila na tibayan ni Don Juan ang dibdib upang magtagumpay sa minimithing pag-ibig. Naiwan si Don Juan at naghintay. Inantok siya subalit pagsapit ng 4:00 ng madaling araw ay nakita niya ang 3 kalapating dumapo sa puno at naging himala ng kagandahan. Si Maria Blanca ang pinakamaganda at agad nabihag si Don Juan. Nag-alis ng damit at lumusong sa tubig ang prinsesa upang maligo. Kinuha ni Don Juan ang damit ng prinsesa at pinaghahalik-halikan. Nabigla ang prinsesa nang matuklasang nawawala ang damit at agad nagbanta na papatayin niya ang sinumang pangahas na kumuha ng kanyang damit. Naiwang mag-isa si Maria Blanca sa palikuan sapagkat umalis na ang 2 kapatid. Hinanap niya ang lapastangang kumuha ng kanyang damit hanggang sa nakita niya si Don Juan. Humingi ng tawad si Don Juan sa prinsesang inibig dahil sa taglay na kariktan. Inihanda ng prinsipe ang sarili sa parusang igagawad ni Maria Blanca. Napawi ang galit ng prinsesa nang makita ang maamong mukha ni Don Juan. Umibig sa Maria Blanca sa kagisigan na taglay ng prinsipe. Nagpakilala si Don Juan na siya ang bunsong anak ni Haring Fernando mula sa kaharian ng Brabania. Binalaan ni Maria Blanca si Don Juan na tuso at matalino si Haring Salermo. Ang mga prinsipe, duke at kondeng nakipagsapalaran ay nadaig ng talino ng amang hari, kaya ang mga ito ay naging batong palamuti sa hardin ng palasyo. Nalaman ni Don Juan na dadaan siya sa mabibigat na pagsubok ng hari at kakailanganin niya ang tulong ni Maria Blanca. Sinabi ni Maria Blanca na ganap na 5:00 ng hapon ay pupunta ng hardin ang kanyang ama. Binalaan niyang huwag papasok sa loob ng Palasyo Real si Don Juan, sakaling papasukin ito ng hari. Anang prinsesa ay tiyak na kamatayan ang naghihintay sa loob ng palasyo. Nagpasalamat ang prinsesa at ipinakitang handa ang loob sa anumang pagsubok na ibibigay ng hari. Anuman ang ipag-utos ng hari ay kailangang sundin ni Don Juan. Sa gabi ay makikita ang dalawa upang alamin ni Maria Blanca ang unang pagsubok ng ama. Nagising si Haring Salermo at nakita si Don Juan sa hardin. Nalaman ng hari ang pakay ni Don Juan. Pinatuloy siya ng hari sa loob ng palasyo, subalit magalang na tumanggi ang prinsipe at naghintay ng ipinag-uutos. Nagpakuha ang hari sa utusan ng isang salop ng trigong kaaani pa lamang at ibinigay kay Don Juan para itanim. Tuwang-tuwa ang hari nang makaalis na si Don Juan sapagkat madadagdagan ang mga prinsipe, konde at kabalyero na naging bato. Malungkot na nakipagkita si Don Juan kay Maria Blanca sapagkat hindi matutupad ang ipinag-utos ng hari. Pinawi ni Maria Blanca ang pag-aalala ng prinsipe. Pinagpahinga at pinatulog niya ng mahimbing si Don Juan sa loob ng tinutuluyang bahay. Ginamit ng prinsesa ang mahika Blanca para tupdin ang utos ng hari. Malalim na ang gabi at napatag na ni Maria Blanca ang bundok. Isinabog niya ang trigo at iglap na namunga. Noong oras ding iyon ay inani ni Maria Blanca ang mga bunga para dalhin sa lutuan ng tinapay. Nagalapong at namasa ng mga inchik ang trigong inani ni Maria Blanca. Kinabukasan ay inihain sa hari ang tinapay. Natupad ang unang kahilingan ng hari na almusalin ang iba't ibang hugis at makukulay na tinapay mula sa isang supot ng trigo. Hardin ng Reino de los Cristales. Isang salop ng trigo. Namunga at inani, mga tinapay.
Muling ipinatawag ni Haring Salermo si Don Juan upang papanhikin sa palasyo, ngunit tumanggi si Don Juan. Pinuntahan ni Haring Salermo si Don Juan sa hardin at sila'y naglakad. Inilabas ng hari ang prasko na may lamang 12 negrito. Pinakawalan ng hari ang mga negrito sa karagatan. Nais ng hari na mahuli iyon at isilid muli sa prasko. Kailangang makita muli iyon ng hari kinaumagahan upang makaligtas ang prinsipe sa parusang kamatayan. Prasko. 12 negrito. Matamlay na nagpakita si Don Juan kay Maria Blanca sapagkat hindi niya magagawa ang pinag-uutos ni Haring Salermo. Pinayapa ni Maria Blanca si Don Juan at ginamit nito ang kanyang mahika. Inutusan niya ang mga negrito na bumalik sa prasko, kung hindi ay matitikman nito ang kanyang galit. Kinaumagahan, nakita ni Haring Salermo ang prasko sa mesa at nagngit-ngit sa galit dahil hindi niya magawang kitlin ang buhay ni Don Juan. Kaya nag-isip ang hari ng mas mabigat na pagsubok. Muling nagkita sa hardin sina Haring Salermo at Don Juan. Sinabi ni Don Juan na tapat siya sa pangakong sundin ang utos ng hari at ang kabiguan ay katumbas ng kanyang buhay. Nais ng hari na itapat sa tamang-tama sa kanyang durungawang bintana ang bundok upang ang sariwang hangin ay pumasok sa loob ng palasyo. Kailangang magawa ni Don Juan ang utos ng hari bago sumapit ang kinabukasan. Nakipagkitang muli si Don Juan kay Maria Blanca para sabihin ang pinagagawa ni Haring Salermo. Pinawi ng prinsesa ang kalungkutan ni Don Juan at sinabing siya ang gagawa noon. Madaling araw na nang maghiwalay ang dalawa. Nagtungo sa bundok si Maria Blanca habang nagpapahinga si Don Juan. Sa pamamagitan ng napakalakas na hangin ay pinalakad ni Maria Blanca ang bundok palapit sa Palasyo Real. Pagsapit ng alas 4 ng umaga, ang bundok ay nasa tabi na ng bintana ni Haring Salermo. Papasikat na ang araw nang buksan ni Haring Salermo ang bintana. Nabigla ang hari nang tumambad sa paningin ang bundok na katabi ng bintanang dinurungawan. Hindi sukat akalain ng hari na magagawa ni Don Juan ang pinakamahirap na pagsubok. Inutos ng hari kay Don Juan na ang bundok ay itabon sa gitna ng karagatan at tayuan ng kastilyo. Kailangang lagyan ng gulod na may 7 hanay at may mga kanyong pananggol ng kaharian. May 6 na bateryas at bawat isa ay may kawal na nakasuot pandigma. Mula sa Palasyo Real ay kailangang may lansangang lalakaran patungo sa kastilyong may nagaganap na digmaan. Ibinigay ng hari kay Don Juan ang mga kasangkapan gaya ng palataw at barita, piko, kalaykay, maso at kutsara. Sa pamamagitan ng pagsubok na iyon ay masusukat ng hari ang tayog ng kaisipan ng prinsipe. Ikawalo ng gabi ay nagkita sina Don Juan at Maria Blanca. Pinagpahinga na lamang ang prinsipe sapagkat si Maria Blanca na ang gagawa ng utos ng hari. Pinaandar ni Maria Blanca ang bundok patungo sa gitna ng karagatan at ito'y naging muog na maganda. Nagising si Haring Salermo dahil sa malalakas na putukan. Naglakad si Haring Salermo sa lansangan patungo sa kastilyong nasa gitna ng karagatan. Ayaw papasukin ng mga sundalo ang hari, ngunit sa isang utos lamang ni Don Juan ay agad nagbugay ang mga ito. Inutos ng hari kay Don Juan na ipatigil na ang putukan. 5 ng hapon ay muling ipinasundo ni Haring Salermo si Don Juan. Nais ng hari na alisin na ang kastilyo at ibalik sa dati ang lahat. Sa pamamagitan ni Maria Blanca ay natupad ang utos ng hari. Lumubog sa ilalim ng karagatan ang bundok
at muling umahon sa dating lugar na kinalalagyan. Natupad na naman ni Don Juan ang kahilingan ng hari. Muling ipinatawag ni Haring Salermo si Don Juan at sinabing sa kanilang paglalakad patungong Kastilyo ay nahulog ang diamanting singsing nito. Nais ng hari na hanapin ni Don Juan ang nawawalang singsing sa gitna ng karagatan at matagpuan ito sa ilalim ng unan. Nagkita sina Don Juan at Maria Blanca sa banyong paliguan ganap na ikasiyam ng gabi. Ang prinsesa ay kumuha ng magandang batya, itak, sangkalan at hapag. Nagpunta sila sa dagat at sumakay ng batya. Inutusan ni Maria Blanca si Don Juan na tadtarin siya ng pinong-pino at ilagay sa tubig. Ipinagbilin niyang huwag hahayaang may matapon ni kapirasong laman at hindi dapat matulog si Don Juan. Lilitaw ang kamay ni Maria Blanca na may dalang singsing at kailangan iyong kunin ni Don Juan. Ginawa lahat ni Don Juan ang ipinagbilin ni Maria Blanca. Naging isda ang prinsesa at sumisid sa ilalim ng karagatan. Naghintay ang prinsipe, ngunit siya'y nakatulog. Ilang ulit na lumitaw ang kamay na may dalang singsing, subalit hindi iyon nakuha ni Don Juan. Umahon si Maria Blanca na patang-pata. Nagalit ang prinsesa, subalit hindi magawang tiisin ang prinsipe. Sa ikalawang pagkakataon, na pagtadtad ni Don Juan kay Maria Blanca ay tumalsik ang isang daliri ng prinsesa. Lumitaw ang kamay sa batya na may hawak na diamanting singsing, subalit walang hintuturo ang prinsesa. Ibinili ni Maria Blanca kay Don Juan na gawing pagkakakilanlan sa kanya ang kamay na kulang ng isang daliri, na ibalik kay Haring Salermo ang nawawalang diamanting singsing. Muling ipinatawag si Don Juan para muling utusan ng hari. Isang kabayong mailap at malupit ang nais nitong paamuhin ng prinsipe. Batid ni Maria Blanca na ang kabayo ay walang iba kundi ang kanyang ama. Ang pamigil at ang renda ay ang dalawang kapatid niya at siya ang preno. Tinuruan ni Maria Blanca ng pamamaraan kung paano mapapaamo ang kabayo. Kapag umalma ang kabayo ay kailangang dagukan at paluin. Kapag lumuluha na ang nababagang mata ay saka pigilin ang preno at renda. Nagawa lahat ni Don Juan ang mga sinabi ni Maria Blanca. Nagtagumpay ang prinsipes na mapaamo ang kabayo. Nagkita sila ng gabing iyon at nagbilin si Maria Blanca. Tiyak daw na ipapatawag ng hari si Don Juan. Nakaratay ang hari sa higaan, kaya't si Don Juan ay papagpasukin sa palasyo. Maaari na raw pumasok si Don Juan sapagkat nagwakas na ang panganib. Abangan. Ikalimang bahagi. Ang pagpili, ang pagtakas sa Reino de los Cristales, ang sumpaan, ang paglimot sa sumpaan, ang pagbawi sa puso ni Don Juan, ang dula-dulaan sa palasyo, ang parusa sa taksil na puso, ang pagbabalik ng alaala, ang masayang yugto, ang hari at reyna ng Reino de los Cristales. Sanggunian. Maraming salamat at hanggang sa muli.